Hey folks, so napakasipag ko mag-review, di ba nakahiga? Anyways, let's review the first week or first 5 episodes ng Pulang Araw. So of course, yung mga nanonood dyan ng GMA na sa Netflix, may spoil kayo. So better not watch this yet or be warned at least sa may spoilers possibly. Anyways, ano ang kino-cover nito? Ang kino-cover nito ay yung childhood nila ng apat nating bida. So, ipinakita dito, of course, first yung si Adelina and I keep forgetting the name of Alden's character. Eduardo ba? Anyways, the name of, ayan, si Adelina, then Alden's character. Then, nga, kung paano pumasok sa buhay nila si Teresita, then si Hiroshi. Diba? Hiroshi is, David Licauco. Paglaki. Yeah? So, yun, and basically, it's about, yun nga yung happy life nung dalawa, magkapatid, with their family, with their mom rather, who's played by Rian Ramos in a very special role. Grabe, ang galing niya. Dun sa episode na yun. And until, yun nga, eventually mapupunta sa, ibang, magkakiwalay silang dalawa. Because, magkaiba silang tatay. And, the mom dies. Spoiler. Sadly. Tapos, yeah, kaso may the father, di ba, Sir Epi Quezon, who's also great. I have a few notes later though. Rich siya, but, may mangyayari na something. Yun. And you also have isang major character din dito na ipinakita si Angelo De Leon. And by the way, although most of the focus is yung nasa kids, nagja-jump din siya dun sa, kay Alden nga, na while he's being an insurrector or someone fighting against, yun nga, yung mga mananakop, diba? Yun nga, may mga, nategi siya, nakasama and everything, and yun, so, inaalala niya yung childhood nila, kung paano nagsimula before pa dumating yung mga Hapon. So, dun siya, nag-shift siya back and forth. So, ano yung positive dito? Grabe, yung visuals, it's a snack. 'Di ba? If it's a buffet, 'di ba? Kung kaya tulad mo sa buffet siya, spiral siya. Ganun ka level, ganun ka grabe yung quality ng visuals, grabe. As in like for me it's even better than Voltes 5 level. Mukha lang lamang yung Voltes 5 kasi it has the CGI and everything. Siguro medyo ano ka lang ano dito, minsan it's so beautiful that yung continuity medyo na question mo. Like, this particular scene I think na kung nakita niya nag-trending sa X, magkasama si Adelina and yun nga, yung batang Alden sa may cliff na sobrang, sabi pa nga nila, mukha daw Philippine flag, mukhang painting, ang ganda-ganda. That one, kasi, that was, scene before that was, yung nakipag-meet siya dun sa soldier father niya, and reject and stuff. So, parang weird kasi, parang logically, ang layo ng cliff, tapos, basta parang bakit sila sunundan lang ng car. Anyways, magigets nyo. Ang point kasi, pag, di ba? Parang mukha yung cliff scene na yun, parang yung continuity nasisira. Diba? May isa pang scene, lumingon si Alden dun sa batang natutulog na kasama niya. Ito yung yung Alden na talaga, na yung parang messenger stuff niya na parang ano niya, kumaga sa night, parang square niya, ganun. Yun, na parang di naman kailangan na ganun yung angle, but ganun yung angle. Kasi biglang parang di naman pumasok yung bata kasama niya, but biglang nandun nakahiga. Basta ganun siya na parang, ano nangyari sa continuity? Yun lang. Pero may mga minor na ganun. So far, yung sa tone niya, it's something na I would look forward to watching pa. Yeah. Wala pa naman siyang sobrang laylay. Ito areas of improvement to.
So, ibig sabihin, sobrang ganda niya. Ito lang yung makaila improve. Uh, na nakakasira in a way. I mean, I want to use a lighter word kasi alam naman natin yung iba dito, rabids. rabid rabid defenders, but if you really love something, you would love for it to improve. So that's why I'm saying this. Yung mga acting extras nyo naman, GMA, Diyos ko naman, parang nagbabasa lang ng script, nakakaloka lang nakakaloka. Tapos kung sino pa yung matino na actor, si Lowell Cunales, nakita ko dyan. Kung titignan nyo, baka nakikilala nyo siya kasi nagko-content creator na din siya. Ano na to, veteran theater actor. Ang role lang niya, pinag-amok nyo. Siya na nga lang yung makakabigkas ng line na maayos eh. So, ang weird lang talaga. Tapos yung others, di ko alam kung paano nakuha niya yung mga role. Siguro nagtitipid. I know, because, I've been there before. Because, I don't have connections either. So, yeah. I mean, again, talent din ako and everything. So, usually, may agent lang and minapadali and stuff. Hindi ka talaga uso sa Pilipinas kasi ang casting director. So, yun eh. Parang, alam mo yun, dito na eh. Tapos biglang, ba't parang nagbabasa lang to ng linya from first reading tong acting extra na to. Lalo na yung sa part na, di ba, life or death situation nila Alden. Diyos ko, yung mga nakapaligid sa kanya ng mga, yung mga, di ba, yung mga freedom fighters na kasama niya. What the hell? Ba't ganyan? Di ba? Matategin na kayo. Bakit ganyan? Di ba? Parang, may isang line pa doon yung parang, kapag nakakita talaga ako ng hapon, hindi ganun yung kapag nakakita talaga ako ng hapon, blah, blah, blah. Tapos ganun, it's so flat. Tapos, also yung sa scenes na, in fairness naman dito I mean, wala yung usual excess ng, not just GMA, but yung teleseries natin na sobrang dinadramatize. But meron pa rin hints. Rather, not hints but remnants. Like, yung sa Cine particularly illustrated dun sa Cine Epi, at saka ni Adelina, like, yung sa Swing, if you watch it, yung episode lang kanina. Just episode 5, available na sa Netflix. Pwede naman niya sabihin ng tuloy-tuloy eh. So, parang, alam mo yun, parang di siya normal na sasabihin mo ng ganong kabagal, na parang kumukuya Cesar na. I don't think fault ni Epi. I think it's more of a directorial thing kasi di naman ganun sa Epi sa ibang palabas. Lalo na sa movie, ganyan. Yung binabagalan ba na parang, alam mo yun, imbis sa episode, I gets you, parang, it could have been faster by 50% more, 30% more, but it's not because they're deliberately slowing it down. For what? Diba? It has to be, magigets ko kung kunyari, yun sa scene diba, yung si Alden na tumba, diba, binagalan para dramatic, diba? Ayoko nang sabihin ko ba't siya natumba, kasi baka may super spoiler, but yeah, gets yun. Yeah, but yung ganyan na conversational, parang dapat conversational lang, hindi yung talagang binabagalan. So, yun lang so far. If I'm gonna rate the episodes 1 to 5, wala, yeah, I don't usually rate 3.75 or 0.25, but yeah, I'm gonna rate it 3.75 out of 5 because I think it's too good to be 3.5, but it's not. There are things need to be fixed na medyo, yun nga, especially acting extras. Diba? Kaya hindi ko siya babigyan ng 4. So, that's it. Yun lang. So, I'm looking forward to the second week and I'll try to do a song cover then on my TikTok, Trixie Daus. So, yeah. Of course, you're watching this on TikTok, but the YouTube, diba? I'm uploading this on my series review channel, the Talk Teleserye. So, I'm sure you're watching this there. So, yun lang. Thanks.